Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa lakas ng loob sa Islam. Opo mga kapatid, ang lakas ng loob ay dapat meron pang nauna. Hindi basta pupunta ka kaagad sa lakas ng loob. Dapat may mauna pa dyan. At ito ang itinuro talaga ng Islam. Una-unahin, ang lakas ng loob ay dapat nagmumula sa pananampalataya. Kapag ikaw nagkaroon na ng pananampalataya, ang tunay na tapang ay magiging bunga na yan ng paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ikaw po ay nasa tamang landas tungkol sa lakas ng loob. Allahu Akbar. Kaya lagi nating sinasabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat na sa atin si Allah. Ang pinaka mahusay na tagapagtanggol. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang gusto ng Allah sa atin. Magkaroon po tayo ng pundasyon. Pundasyon kung saan magiging matapang, magiging matatag ang puso ng mga Muslim sa harap ng mga kalamidad at mga panganib. Kaya kapag ikaw humihinga pa din sa mundo, ay kailangan meron kang malakas na ng loob. Kasi gamitin mo yan upang makamit mo ang mga mapakinabangan mo dito sa mundo. Kaya ang lakas ng loob, lalo na sa isang Muslim, ay dapat matibay talaga ang kanyang loob mga kapatid. Kasi dahil sa hamon ng buhay ay napakadami na kaya kang patumbahin, na kaya kang makalimot o ano pa mga bagay na kailangan harapin mo bilang isang tunay na Muslim. Kaya mga kapatid sa Islam, meron sa hadith si Prophet Muhammad SAW, nabanggit dito para malaman po natin ang tinatawag na lakas ng loob. Sa sinabi ng mahal nating propeta Muhammad SAW, sabi niya, an Sufyan bin Abdullah Thaqafi, qal, qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Qal, qul rabbi Allahu thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma aktharu ma takhafu alayya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi thumma qala hadha. Sa ayon kay Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu na aking sabi dito na aking sinabi, o mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kwentuhan mo naman ako tungkol sa isang bagay na aking mapanghahawakan ng maigpit. Sinabi niya, sabihin mo na ang aking Panginoon ay si Allah at pagkatapos ay magpakatuwid. Aking sinabi, o mensahero ng Allah, ano po ang bagay na iyong pinakakinatatakutan para sa akin? Kaya hinawakan ng mensahero sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dila at pagkatapos sinabi ito. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya sa hadith din mga kapatid, nagpapatunay ito
na kailangan ng pundasyon ng ating lakas ng loob ay paniniwala talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kailangan nating magpakatuwid. Kung wala kang lakas ng loob sa pagpapakatuwid o kaya marupok ang pundasyon ng iyong paniniwala, ang iyong lakas ng loob ay talagang papunta sa hindi matagalan. Kaya nakakalungkot kapag ang lakas ng loob mo, ang pundasyon ay makamundong buhay. Kamunduhan. Kasi kung kamunduhan ang iyong pundasyon ng lakas ng loob, ay talagang pansamantala lamang ang mundo. Hindi ito tatagal. Katulad na lang ng lakas ng loob mo, hinuhugot mo sa pamilya mo. Hindi yan tatagal pamilya mo. Kung ang lakas ng loob mo galing sa paghahanap ng pera, hindi rin yan tatagal, kapatid. Kasi sa dami ng mga trahedya nangyari sa atin, tignan nyo, nagpatayo siya ng napakagandang bahay. Nilindol, nawasak, nasira. Ano na lang mangyayari sa'yo kung ang lakas ng loob mo dahil dyan? Marami kayang napaliw, kapatid. Dahil sa sobrang pag-iisip niya. Kasi ang kanyang pundasyon ay makamunduhan lamang. Kaya napaliw siya, subhanallah. Naligaw siya sa landas. O ano pa dyan mga bagay na ikakapahamak niya mismo. Kasi nga ang kanyang lakas ng loob ay galing sa kamunduhan. Hindi niya mayroong nasabi propeta sallam. Napakagandang hadith to. Sabi dito, an Abdullahi qal ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa'athara fi jambihi falamma istayqadha ja'altu amsahu janbahu faqultu ya Rasulullah ala adantana hatta nabsuta ala al-hasir shay'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya wa ma ana wad dunya innama mathali wa mathalul dunya karakibin dhalla tahta as-sajara thumma raha wa tarakaha. Katulad sa inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu, na ang propeta o mensahero sallallahu alaihi wasallam ay humiga sa isang banig at saka nag-iwan ito ng marka sa kanyang tagiliran. Nang siya'y nagising, sinimulan kong hapusin ang kanyang tagiliran. Sinabi ko, o mensahero ng Allah, bakit hindi mo sinabi sa amin upang makakapaglatag kami ng isang bagay sa badig para sa iyo? Sinabi ng propeta salam, ano naman para sa akin at sa mundo, bukod na ako at ang mundo ay kagaya ng isang nangangabayo sa ilalim ng punong kahoy at pagkatapos ay umalis at iniwan ito. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ganun ang mundo. Parang nangangabayo, mga taong nangangabayo. Nasa ilalim ng puno, wala. Kasi iiwanan niya rin yan. Kaya kung ang lakas ng loob mong kapatid ganun, makamundo lamang. Sampula lang, nagtatrabaho ka, ang pilit na bumubuhay sa pamilya mo, no? Kaya ang pinahugutan ng lakas ng loob mo, pagmamahal mo sa asawa mo, pagmamahal mo sa anak mo, sa mga kamag-anak mo, ay talagang nagkamali ka, kapatid. Kasi nga yan ay mga ipinagkatiwala lamang yan ng Allah. Hindi mo yan inaangkin. Hindi mo yan angkin, kapatid. Pating sarili mo nga, hindi mo yan angkin. Kaya lagi tayo nagsasabi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan, tayo ay pag-aari ng Allah. At sa Kanya rin tayo manunumbalik. Ibig sabihin, wala tayong inaangkin dito sa mundo. Lahat
tayo'y babalik kasi pag-aari po tayo ng Allah. Ang mga pinagkaloob niya ay mga ipinagkatiwala lamang yan sa iyo, kapatid. Kaya hindi talaga tatagal ang mga pinagkaloob ng Allah. Kaya kailangan sa isang Muslim, para matama ang kanyang lakas ng loob, dapat makontrol niya talaga ang kanyang pagnanasa at mga hilig para hindi mapunta sa kasamaan. Kasi kahit lakas ng loob ang paggawa ng kasamaan, kailangan din ng lakas ng loob, kapatid. Kaya kung hindi mo makontrol ang iyong pagnanasa, ay dadalihin ka talaga ng lakas ng loob mo sa kasamaan. Tignan niyo mga magnanakaw, ang lalakas ng loob. Kasi nga hindi nila nakontrol ang kanilang kasakiman. Hindi nila nakontrol ang kanilang sobrang pagkauhaw sa pagnanasa at mga hilig nila. Hindi, makakita lang yan ng napakagandang bagay. Hindi nila makontrol kamay nila. Gusto talaga nilang nakawin. Kahit maraming tao, kahit tirik ang araw, kahit maraming kutsi, kailangan niya talagang kuning ganun ka, dadalhin ng lakas ng loob mo kapag ikaw hindi ka naniniwala kay Allah. Kaya alhamdulillah, meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Sinabi ng Allah, talagang nagtagumpay ang sinumang nagpakadalisay at sadyang mawasak ang sinumang nagdungis nito. Tignan nyo, nagpakadalisay, ibig sabihin, dinalisay mo ang iyong sarili. Pero mawasak din ang mga tao nagdungis ng sarili. Kaya, audhubillah mga kapatid, sana ipagdua talaga natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lumakas ang loob natin sa pagsunod, sa pagiging matuwid, at pagpasan ng mga responsibilidad para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang lakas ng ating kaluluwa at pag-iisip, mga kapatid, ay nagpapatulad yan ng tagumpay. Tagumpay. Gusto natin makapasok sa paraiso, kailangan magtagumpay po tayo, mga kapatid. Kaya tama talaga nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sinabi ng Allah, at tungkol naman sa sinumang natakot sa kinatatayuan ng kanyang Panginoon at pinigilan ang sarili sa pagnanasa, kung gayon tunay na ang paraiso ang kanlungan nito. Allahu Akbar. Kaya pinigilan mo sarili mo sa pagnanasa. Kasi alam naman natin, ang pagpigil sa pagnanasa ay kailangan ng lakas din ng loob, mga kapatid. Lalabanan mo ang sarili mong kagustuhan. Kung marupok ka o kaya mahina ka, wala kang lakas ng loob, ay talagang matatalo ka ng iyong masamang pagnanasa. Kasi ganun ang pagkalika sa iyo. Ganun ang iyong kalikasan. Kaya tinuruan tayo ng Allah na para mapigilan mo yan lahat-lahat. Kaya isa sa mga nagpapapigil dyan, mga kapatid, kailangan ng lakas ng loob. Na nakabase sa Quran at sa Hadith. Hindi nakabase sa sarili mo lang pananaw. O kaya mga kwentong pagong, o kaya mga pamahiin. Hindi ganon ang lakas ng loob na gusto natin dito, mga kapatid. Ang gusto natin, lakas ng loob na tinuro ng reliyong Islam. Kaya mga kapatid, meron na ditong sinabi dito, sabi dito, وَقُلِ الْحَقَّ فَإِنْ كَانَ مُرًّا. Sabi dito, mga kapatid, sabihin mo ang katotohanan kahit pa ito'y mapait. Yan isa sa mga gawain ko saan kailangan din ng lakas ng loob. Ang lakas ng loob
ay kailangan magsabi ka ng katotohanan. Kasi sa panahon natin, dumami na ang kasinungalingan. Dumami ang mga mapagbulaan. O mga ano pa dyan, sino pa dyan, mga tao na yan. Kaya sa Islam, lakasan mong loob mo sa pagsabi ng katotohanan. Lalo na palapit na ang New Year. Sabihan mo mga tao. Alam mo naman, ang mga malalakas, sila po ay magsasabi sa mga mahihina. Ibig sabihin, kung Muslim ka na malakas, kailangan ipaabot mo rin sa mga tao mahina ang kanilang pananampalataya. Kaya sa pagsabi ng katotohanan, kailangan ng lakas ng loob. Kaya sa pagdadawa, kailangan mo ng lakas ng loob, kapatid. Sabihin mo kahit mapait. Oo, napakasaya ng selebrasyon na yun. Ngunit kapalit mo naman ang iyong relihiyon. Kapalit na naman ang iyong dangal. O kaya ang dangal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, ano yan selebrasyon yan ng mga pagano. Tapos ikaw nakikiselebrate dyan na hindi naman binigyan ng katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagdadawat mga kapatid, kailangan meron kang lakas ng loob. Meron pa dito, sil karabataka wa in katauka. Sa kakwento dito, sa inabi dito, idugtong mo ang iyong kamag-anak. Kahit pinutol ka na nila. Pinutol, ibig sabihin, hindi ka nila pinapansin. Sa mga ganitong mga gawain, mga kapatid, isa sa mga pinamagandang turo ng Islam, ang pagdugtong sa mga kamag-anak. Kahit ikaw kanilang pinuputol, huwag kang mag-alala. Dapat lakasan mo lang ng loob mo kasi nasa tamang katuruan tayo. Itong bakit lumalakas ang ating kalooban, mga kapatid? Kasi nasa tamang katuruan tayo. Ganun ang hinahatid sa atin ng Islam. Kaya nagtitiis tayo sa mga pagsubok. Nagtitiis tayo sa lahat ng mga pasakit o kaya lahat ng mga tinatawag na mga paninisi. Kasi nga dahil yan sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sa Quran, sa katuruan ng Allah, may pangako diyan na papasokin tayo sa paraiso. Katulad ng sinabi ng Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sa sinabi ng Allah, kaya kapayapaan sa inyo dahil sa inyong pagtitiis, kaya't pagpalain ang pangwakas na tahanan. Pagpalain ang pangwakas na tahanan. Pagpalain na makapasok sa paraiso na kanilang magiging tahanan doon. Allahu Akbar. Kaya sa lakas ng loob natin, mga kapatid, pasalamat tayo kasi naayon pala sa pangako ni Allah. Nandyan pala sa pangako. Yan ang nagtulak sa atin. Hindi sa iba kasi ang lakas ng loob nila dahil sa galit, lakas ng loob nila dahil sa kayamanan, lakas ng loob nila dahil mataas ang kanilang katungkulan, mayayaman kanilang pamilya. Yun ang kanilang lakas ng loob, di nila alam ang lakas ng loob ng isang mananampalataya dahil sa pangako ng Allah. Yun ang isa sa mga pasalamatan natin na ipinadala si Prophet Muhammad SAW para turuan po tayo na mangarap. Ang ating pangarap, alam naman natin, pangarap natin ay walang hanggang pangarap. Magpakailanman. Hindi kumukupas. Hindi nawawala. Hindi lumalaho. Yun po ang pangako ng Allah, paraiso niya Allah. Kaya napakalakas ng loob natin. Lalo na sa time ng sala. Sa time ng sala, bumabangon talaga tayo. Kumukusa talaga tayo para isagawa ang mga obligado. Kasi nga, dahil lumakas ang loob natin. Unang-una, mga turo ng Allah, magpakupkop tayo kay Allah. Subhanallah, sa pagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala,
Ganun din. Lumalakas din ang loob natin pagkatapos. Ha? May mga katuruan ng Propeta Salam nga eh. Ha? Na paghawakan mo ang iyong sarili. Ha? Sa oras na ikaw ay nagagalit. Tingnan nyo, nagagalit. Hawakan mo sarili mo, lakasan mo loob mo. O katulad sa hadith dito, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, laysa ash-shadidu bis-sur'ah. Innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Sa sinabi, inulat ni Abu Hurairah, sinabi ng Propeta SAW, hindi ang taong malakas ay nasa makikipagbuno. Ang tanging malakas ay yaong mahahawakan niya ang kanyang sarili sa oras ng galit. Isinalaysay ni Bukhari Muslim. Tingnan nyo, ganun ang katuruan sa atin. Kaya, bakit mo nagawa sa oras ng galit mo? Kaya mo magtimpi. Bakit hindi mo sinasabayan ang kanyang galit? Kasi nga lumakas ang loob mo sa sinabi ng Propeta Salam. Ganun ang pananampalataya, kapatid. Ganun ang itinuro sa atin. Meron pang sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, ayon sa kwento to. Kay Musa, sabi dito, idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Nang sinabi ni Musa sa kanyang mamayan, katotohanan si Allah ay nagputos sa inyo na kakatay ng isang baka. Kanilang sinabi, tinuturing mo ba kaming katawa-tawa? Kanyang sinabi, nagpapakupkup ako sa Allah na magiging kabilang ako sa mga mangmang. Tignan nyo, si Musa alayhis salam hindi naghalit. Ang ginawa niya lang, nagpakupkup na lang siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun mga kapatid. Kasi hirap kasi dadalhin ka ng lakas ng loob mo sa galit. Tingnan nyo, mag-away ka agad, suntukan ka agad, patayin ka agad, subhanallah. Kasi nalakas ng loob nila eh. Pero dinala naman sila sa kasamaan. Tayo, hindi. Kapag nagagalit tayo, hawakan mo ka ang sarili mo. Malakas ang loob mo sa paghawak sa oras para kontrolado mo sarili mo. Nagpapakupkup ka agad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Umiiwas ka sa gulo. Ganun. Kasi nga, hindi natin alam eh. Kailangan natin magbago, kapatid. Kailangan meron ding tayong lakas ng loob sa pagbabago para makuha natin ang kabanalan. O kaya ang kabutihan na tinutukoy natin. Kaya alam naman natin ang kabutihan o kaya ang pagbabago ay unti-unting proseso yan. Hindi naman biglaan kagad. Hanggang ikaw marunong ka nang tumayo sa sarili mong paa. At ikaw na mismo ang kumusa sa mga gawain. Kaya dahil doon mga kapatid, alhamdulillah, tinuruan din tayo para lumakas ang ating loob ay kailangan sumunod tayo sa yapak ng Propeta Salam. Kasi kapag tayo tingnan mo talagang kwento sa mga sira ng Propeta Salam, nakikita mo talaga ang kanyang pagsunod ay nagpapalakas ng loob ng katulad natin. Kasi ang propeta isang tao din. Sa grupo kung saan hindi siya tinatanggap. Kaya sa mga kwento ng mga nauna, Allahu Akbar, kung ikaw ay nasa kahinaan, na ikaw ay napakababa, kapag ikaw nakabasa ng mga kwento ng mga nauna, lalo na kay kwento ng Propeta Salam, lalakas ang loob mo. Kaya pinupuri talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet Muhammad Salam. At sinasabihan tayo sa Quran, sabi dito, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon talaga kayong hinggil sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mabuting huwaran para sa sinumang humahangad kay Allah at sa huling araw at umaalala kay Allah ng madalas. Allahu Akbar. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, kapag ikaw kasali sa mga ganito, pasalamat ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Nagbinigyan tayo kay Prophet Salam. At ang buhay ng Prophet Salam nakasulat. Babasahin mo na lang. O kaya pakinggan mo na lang.
para magkaroon ka ng tamang pananaw. Kasi kailangan mo ang lakas ng loob, mga kapatid. Kailangan talaga ng tamang pananaw. Hindi pwede kahit saan mo kukunin ang lakas ng loob mo, kukunin mo sa kali. Subhanallah. Kaya sa Islam, ang pag-aaral ay napaka-importante. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang paghahanap ng kaalaman ay tungkulin ng bawat Muslim. Tungkulin natin yan. Kailangan meron kang lakas ng loob dahil sa tamang pananaw. Hindi mo makukuha ang lakas ng loob, mga kapatid, kung hindi ka nag-aaral. Kasi ang lakas ng loob, kailangan nandoon para makontrol mo ang sarili mo sa paggawa ng kasalanan. Kasi pabayaan mo sarili mo, doon niya mag-shift, doon niya pupunta sa lakas ng loob sa paggawa ng kasamaan. O kaya, hindi mo na maunawaan ang mga bagay dito ay pagsubok lamang. Tignan nyo, mga sobrang yaman na nila. Iniisip na lang pera, Diyos ng pera. Ang lalakas na ng loob, pero napunta naman sa kasamaan. Magpapautang nga, pero kailangan may patubo. Tumulong nga, pero kailangan tataas naman ng kanilang reputasyon. Subhanallah. Ang lalakas ng loob nila sa paggawa ng kasamaan. Kaya tayo, mga kapatid, unahin natin ang mga basic talaga, ang mga pundasyon muna. Bago tayo tatalon doon sa lakas ng loob. Kasi ang iba, nag-shortcut, lakas ng loob kaagad. Kaya sa atin, bata pa lang pinababasa na natin ng Quran para magkaroon muna ng pananampalataya bago ang lakas ng loob. Kasi ang iba-iba tinuturuan nila hanggang basta magkaroon ng lakas ng loob, pabayaan na nila. Subhanallah, hindi ganun. Turuan mo ng tama't mali mo ng sarili mo o at mga kabataan o pati ikaw. Lalo na mga nagbalik Islam, kailangan matuto muna ng religion bago magkaroon ng lakas ng loob. Kasi nga, para sureball ka makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sana meron kayong napulot ang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.